May nadiskubre po si Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Ipinost niya po sa kanyang sariling social media account. 3 oras pa lamang po ang nakakalipas. Bisaya po ang lingwahe niyang gamit. Ngayon, tatagulugin po natin, mga kababayan, para maintindihan po ng marami po nating kababayan na mga DDS na hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Basahin ko po muna yung kanyang post bago ko po i-translate para maintindihan po nating lahat. Para meron naman pong excitement na nararamdaman po kayo at meron po kayong hihintayin. Pero pauunahan ko na po kayo bago ko po basahin itong post ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ganire, kahit po sa impeachment complaint laban po kay Bongbong Marcos, mga kababayan, binubudol ho tayo. Pinaiikot di umano tayo, mga kababayan. Sa madaling salita, kapag sinimula na po ang pagdinig laban sa impeachment kay Bongbong Marcos, naku, wag na po kayong umasa. Maaaring magiging lutong Macau po ang kahihinatnan sa impeachment laban kay Bongbong Marcos. Malungkot po, O eto, ang buong istorya at post po ni Congressman Paulo Pulong Duterte, Bisaya, tatagalogin ko. Pero bago ko po simulan, makikisoyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share po nitong ating video ngayon, mga kababayan. Mahalaga po ito. Para kung sakasakali nga namang hindi lumusot itong impeachment laban kay Bongbong Marcos, hindi na po kayo magtataka. Hindi na po sasakit ang inyong kalooban. Maaaring dito pa lang, sa babasahin ko na ito, meron na po kayong idea. Okay? Babasahin ko mula po ito sa post ni Congressman Pulong Duterte. Ito na. Bisaya po mamaya na yung translation nitong isang sinabi niyang salita na sa Bisaya pastilan. Sa Tagalog, wala pong translation dito, mga kababayan. Pero bibigyan lamang po natin ito ng kasing hulugan. Okay? Sabi ni Pulong, pastilan! Ang kalibutan gamay ra kaayo. Ang abogado nga nag-prepare sa impeachment complaint na gi-endorse ni Congressman Nisay kontra kay BBM, maupod di ay ang abogado ni Lisa nga nag-file og disbarment complaint batok kay Glenchong. Sa mga Bisaya, naintindihan na po. Tapos na. Nakapagpusga na yung mga Bisaya. Ngayon, tatagalogin po natin para patas po tayo. Etong salitang pastilan, mga kababayan, para sa akin, wala po itong translation sa salitang Tagalog. Kahalintulad lamang po ito, mga kababayan, ng pagkagulat. O di kaya, ganun, nagulat ka. Halimbawa, dalawa kami magkabarkada, ganyan. Meron akong kasama, barkada ko. Makulit yung barkada ko. Or masaya kasama. Alin din sa dalawa, pwede nyo pong gamitin yung salitang pastilan. Pastilan mo talaga, pre. Ang saya ko kapag ikaw ang kasama ko. Pwede rin gamitin. Pastilan mo talaga, pre. Ang kulit mo. Ang sakit mo sa ulo kasama. Ganon. Pwede pong gamitin yang pastilan na yan. Kahit saan man sa dalawa, maging mabuti man o maging masama man. Expression po yan ng mga Bisaya, pastilan. Okay, Tagalog, pastilan. Ang kalibutan, gamay ra kaayo. Ang mundo daw po, mga kababayan,
Sadyang maliit nga naman talaga. Maliit lang ang mundo, sa madaling salita. Okay? Pastilan. Napakaliit talaga ng mundo. Parang ganun. Ano ho? Ang abogado nga nag-prepare sa impeachment complaint, nag-endorse ni Congressman Nisay kontra kay BBM, maupo di ay ang abogado ni Lisa nga nag-file of disbarment complaint batok kay Glenn Chong. Tagalog, mga kababayan! Ang abogado na nag-prepare ng impeachment complaint na in-endorse ni Congressman Nisay kontra kay BBM ay siya rin pala ang abogado ni Lisa na nag-file ng disbarment complaint laban kay Glenn Chong. Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Meron pa po ba tayong aasahan na itong impeachment laban kay Bongbong Marcos ay maisakatuparan o magtagumpay? Kung ang nag-prepare pala, mga kababayan, nitong impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos ay siya ring abogado ni F.L. Lisa na nagpa-disbar kay Atty. Glenn Chong. Sila rin, mga kababayan. Maaaring makatotohanan po itong pag-endorse nitong si Congressman Nisay. Siya ho ang kibali nag-endorse niyan dyan sa Kamara para itong impeachment na prepare nitong isang abogado makarating sa Kamara. Pero yun nga, ang nag-prepare ng impeachment complaint para kay Bongbong Marcos, abogado ni Lisa. Ganon sila. Nakakatawa ho, mga kababayan, na nakakainis. Iloloko ho nila tayo. Noong unang malaman po natin, itong tungkol po sa impeachment laban kay Bongbong Marcos, natuwa ho tayo sa wakas. Meron ding naglakas loob na kongresista na i-endorse sa Kamara ang impeachment laban kay Bongbong Marcos. Kasi iba natatakot Itong ibang mga kongresista, baka nga naman mawalan sila ng pondo. Di ba? Baka matulad sila kay Kiko Barsaga na bigla na lang sinuspinde. Si Congressman Nisay, in-endorso niya. Yun nga, ang masaklap. Ang nag-prepare, bata rin pala ni Lisa. Naloko na. O eto pa. Unsa man Kung sa Tagalog pa, ano ito? Conflict of interest or political multitasking? Opposition sa buntag, defender sa hapon? Opposition daw sa umaga, defender naman sa hapon. Impeach sa left hand, disbar sa right hand. World-class gymnastic. Ayon po kay Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Hindi pa po tapos, mahaba pa po ito. Marami-rami pa po kung ita-translate sa inyo kasi nagbabasa po ako dito sa comment section. Napakarami pong nagsasabing pakitagalog daw. Marami hindi nakaintindi. Naisipan ko, sige, gawan ko ito ng video para maintindihan ng ating mga kababayan na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Alam naman natin na iisang impeach complaint lamang ang pwedeng ma-file laban sa isang impeachable official. Mga impeachment cases na ganito ay walang ibang purpose kundi ang idepensa ang isang impeachable official laban sa mga totoong impeachment cases. Pag ma-dismiss ang isang impeachment case, isang taon na naman
ang hihintayin para muling mag-file ng panibagong impeachment complaint. Ayan po, isa sa mga sinabi ni Congressman Polong. Tuloy tayo kasi Tagalog naman yan, hindi na natin kinakailangan na i-translate. Kung mauni ang klase nga public interest, unsa na lang ang private interest. Tagalog. Kung itong klase na ito na public interest, ano pa kaya ang private interest? Sabi ni Polong. Samantala, balik ta sa tinuod nga pangutana nga gusto kaayong likayan sa mga admin. Tagalog. Samantala, balik tayo sa totoong katanungan na gustong-gusto iwasan ng bangag admin. Asa na ang investigasyon sa flood control corruption? Tagalog. Nasaan na ang investigasyon sa flood control corruption? Katong may klarong ebidensya, yung may maliwanag o totoong ebidensya. Kung sa Tagalog pa. Katong bilyon ang gigamit pero baha gihapon. Tagalog. Yung bilyon ang ginamit pero baha pa rin. Katong apel ang presidente, iyang paryente o iyang kaalyado sa Kongreso. Yung kasama ang presidente, kanyang mga paryente o relatives at kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Uulitin ko po, kapag sinabing katong, iyon. Iyong, yan. Katong o iyong. Yan, baka kasi may mali ako kapag bigkas, kapag translate ko sa Tagalog, kinokorek ko lang. Baka nabasa ko lang itong salitang katong. Hindi ko nabanggit yung iyong. Okay? Paliwanag. Ito pa. Kita naman ta sa papeles. Nakita na daw po natin ang mga papeles. Kita naman ta sa mga pangalan. Nakita na rin natin ang mga pangalan. Kita naman ta sa pattern. Nakita na rin natin ang pattern. Sabi ni Congressman Polong. Pero, investigasyon, diversion ang deserve. Pero, imbis na investigasyon daw, mga kababayan, diversion ang deserve. Imbis na investigasyon doon sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project, diversion. Ang ibig sabihin siguro dito ni Congressman Polong, mga kababayan, yung impeachment laban kay Bongbong Marcos, ito ay diversion lamang sa napakalalang flood control anomaly.